hangin ay mabigat, puno ng amoy ng basang lupa, at hinog na mangga habang nakaupo ako sa pampang ng ilog. Ang mga daliri ko sa paa ay humahaplos sa malamig na tubig. Ang aming baryo, nakatago sa gitna ng Nueva Ecija, ay tahimik maliban sa huni ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso. Ako si Aika, 24 na taon, tumutulong kay Tatay Berto sa ani ng palay. Ang mga kamay ko'y magaspang na mula sa mga araw sa ilalim ng araw. Simple ang buhay, ang suman ni Nanay Ising na umuusok tuwing umaga, ang tawanan kasama si Kuya Dante sa mga kalokohan noong bata pa kami. Pero ngayong gabi, habang nagiging lila ang langit, isang lamig ang dumaloy sa mga buto ko. Una ko itong nakita sa tubig, isang anino, masyadong mahaba, masyadong payat, na dumulas sa ilalim ng ibabaw. Ano yon? Bulong ko habang tumitibok. Ang puso ko. Ang ilog na karaniwang salamin ng langit ay parang lumulunok ng liwanag. Tumayo ako. Pinapagpag ang dumi mula sa palda ko. Nang isang mahinang daing ang dala ng hangin. Hindi tao, hindi hayop. Kinilabutan ako. Ang mga kwento ni Nanay tungkol sa mga aswang ay bumaha sa isip ko. Mga kwentong pinagtawanan ko noong bata. Pa! Pero iba ang pakiramdam ng hangin, mabigat. Parang may mga matang nakamasid mula sa puno ng balete sa kabilang pampang. Humakbang ako paatras. Ang ilaw ng gasera sa aming kubo ay kumikislap sa alaala ko na para bang hinintay ako nito sa bahay. Huwag kang magpapagabi sa ilog, palaging babala ni Tatay. Balak ko nang umalis, pero muling dumating ang daing, mas malapit mula sa gilid ng tubig. Napahinto ang hininga ko nang makita ko ang mga ripleng kumakalat. Hindi natural, parang may gumagapang sa ilalim. Gusto kong tumakbo, pero parang naipako ang mga paa ko. Parang masyadong malayo ang nayon, masyadong madilim ang daan. Sinong nandyan? Sigaw ko, nanginginig ang boses. Walang sagot maliban sa pabulong ng ilog, mahina at parang nang aasar. Ang gabi ay parang huminga kasabay ko, bawat hininga ay mabigat, na para bang hinintay ng mundo ang susunod kong galaw. Ang mga kuliglig ay tumigil na sa kanilang huni, at ang katahimikan ay parang kumot na bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang lagaslas ng tubig, pero kahit iyon ay parang may sariling buhay, na para bang hinintay nito ang pagkakamali ko. Ang mga daliri ko'y humigpit sa palda ko. Ang tela ay basa na mula sa pawis at sa ambon ng ilog. Hindi ko alam kung bakit ako natigilan, pero ang katawan ko'y parang may sariling isip. Ayaw gumalaw kahit na sinisigaw ng utak ko na tumakbo na. Noong bata pa ako, madalas akong pinapagalitan ni Nanay dahil sa paglalaro malapit sa ilog pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Maraming mata sa tubig, sabi niya palagi, habang hinahatak ako palayo sa pampang. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Aika. At hindi lahat ng naririnig mo ay para sa'yo. Noon, akala ko ay mga kwento lang iyon para matakot ako at sumunod. Pero ngayon habang nakatayo ako roon, ang mga salitang iyon ay parang sumampal sa akin. Ang ilog ay hindi na ang parehong ilog na nilalaro ko noong bata pa. Kung saan kami naghahabulan ni Kuya Dante, kung saan kami naghahagis ng mga bato para makita kung sino ang makakagawa ng pinakamalaking ripleng. Ngayon, ito ay isang bagay na buhay, na may mga lihim na hindi ko kayang unawain. Bumaba ang tingin ko sa tubig. Ang anino na nakita ko kanina ay wala na. Pero ang pakiramdam na may nanonood ay hindi nawala. Ang balete sa kabilang pampang ay parang mas malaki ngayon. Ang mga ugat nito ay parang mga daliri na humuhukay sa lupa na para bang hinintay nito ang tamang oras para kumilos. Napalunok ako at ang lalamunan ko ay tuyo na. Huwag kang magpapakita sa akin na bulong ko sa hangin kahit na alam ko na walang makakarinig. Pero ang ilog, parang sumagot ito. Isang ripleng, maliit lang, ay lumitaw sa gitna ng tubig kahit na walang bato, walang hangin, walang dahilan. Aika! Napatalon ako sa boses na iyon. Si Tatay Berto, ang kanyang boses ay mabigat, puno ng pag-aalala. Nakita ko siyang lumabas mula sa madilim na daan. Ang kanyang gasera ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang mukha ay matigas,
Pero ang mga mata niya ay puno ng takot. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapagabi sa ilog. Pasensya na. Tay, sagot ko. Pero ang boses ko ay nanginginig pa rin. May narinig lang ako. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya sa akin. Ang gasera ay nagpapalabas ng mahinang liwanag sa kanyang mukha. Ang mga linya sa kanyang noo ay mas malalim ngayon, parang hinukay ng mga tao ng pag-aalala. Anong narinig mo? Tanong niya. Halos bulong? Parang dying. Hindi ko sigurado. Mula sa tubig, ang mukha niya ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa ilog. Wala kang narinig, sabi niya. Pero ang boses niya ay masyadong mabilis, masyadong matigas. Tara na, Aika. Uwi na tayo. Pero, Tay, wala kang narinig. Ulit niya, mas malakas ngayon. Hinawakan niya ang braso ko, hindi masyadong mahigpit, pero sapat na para maramdaman ko ang kanyang takot. Hinila niya ako palayo sa pampang. Ang mga paa ko'y parang nanghihina habang sumusunod ako. Pero bago kami tuluyang makalayo, lumingon ako sa ilog. Ang ripleng ay naroon pa rin, mas malaki ngayon, at sa gitna nito, isang anino ang bumangon. Hindi malinaw, pero sapat na para mapahinto ang puso ko. Tay, tingnan mo. Sigaw ko, pero nang lumingon siya, wala na ang anino. Ang ilog ay tahimik ulit, parang walang nangyari. Huwag kang tumingin, sabi niya. Ang boses niya ay parang pako na tumusok sa dibdib ko. Bakit? Tay, anong nandyan? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinila niya ako palayo. Mas mabilis ngayon. Ang gasera ay kumikislap sa kanyang kamay. Pero bago kami tuluyang mawala sa dilim, narinig ko ulit ang pabulong ng ilog, malalim, mabagal, at parang tumatawag sa pangalan ko, huwag kang tumingin, ulit niya. Pero masyado nang huli. Ang mga ripling sa tubig ay lumawak, at isang anino ang unti-unting bumangon mula sa ilog. Ang anyo nito'y baluktot sa liwanag ng buwan, para akong hinampas sa dibdib ng takot. Ang puso ko'y tumitibok ng napakalakas habang napaatras ako. Ang putik sa pampang ay parang humihigop sa tsinelas ko. Huwag kang lalapit! Sigaw ko. Basag ang boses ko sa sobrang kaba. Hindi gumalaw ang anino, pero ramdam ko ang buhay nito na para bang may mga mata itong nakamasid sa akin. Hinawakan ko ang maliit na anting-anting na ibinigay ni nanay, isang krus na nakabalot sa pulang sinulid. Ang mga gilid nito'y parang kumakagat sa palad ko. Ang hangin ay naging maasim, parang bulok na prutas, at biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig. Naalala ko ang pangungutya ni Kuya Dante. Aika, wala namang aswang, guni-guni lang yan. Pero ito, hindi ito guni-guni. Ang anino ay humaba, ang mga gilid nito'y nagkakaporma ng isang tao, matangkad, nakayuko, na may mga brasong masyadong mahaba para maging normal. Nanginginig ang mga paa ko, pero pinilit ko silang gumalaw. Halos madapa-dapa ako habang tinatakbo ang daan pabalik sa bahay. Ang puno ng balete ay parang mas malaki ngayon. Ang mga ugat nito'y parang mga kuko na humuhukay sa dilim. Tsuras ko, narinig ko ang mga yabag sa likod ko, basa at mabigat, na sumusabay sa bilis ng hakbang ko. Tulungan mo ako, Diyos ko. Bulong ko, habang hinintay ko na sana tama ang mga kwento ni nanay tungkol sa asin at bawang. Sa di kalayuan, natanaw ko ang aming kubo. Ang gasera ay mahinang kumikislap sa mga bintanang gawa sa kapis. Napasigaw ako habang pumasok. Isinara ko ang pintong kawayan ng may malakas na kalabog. Tatay! Nanay! Hingal ko. Si Tatay Berto ay napatingin mula sa kanyang kape. Nakakunot ang noo. Anong nangyari, Aika? Bakit ka natatakot? Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata ko'y napadpad sa bintana. Wala na ang anino, pero ramdam ko pa rin ang kakaibang bigat sa hangin. Hinawakan ni nanay ang braso ko, malaki ang mga mata niya. Sa ilog ka ba galing? Anong nakita mo? Umiling ako, hindi ko maipaliwanag. Ang daing na iyon ay umalingaw-ngaw pa rin sa isip ko. At nagtaka ako kung may nadala ba akong kasama mula sa ilog. Ang loob ng kubo ay mainit. Puno ng amoy ng bagong saing na bigas at ng kape ni tatay. Pero kahit dito,
Hindi nawala ang lamig sa katawan ko. Ang mga dingding na kawayan ay parang masyadong manipis ngayon, na para bang anumang nasa labas ay madaling makakapasok. Umupo ako sa papag. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinintay ko ang sarili kong huminahon. Si nanay ay tumayo sa harap ko, ang kanyang mga daliri ay hinaplos ang krus na nakasabit sa leeg niya. Ay, sabihin mo sa akin, anong nakita mo? Tanong niya ulit. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, pero may halong bagay na hindi ko maunawaan. Parang takot na hindi lang para sa akin. Anino? Bulong ko. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Sa ilog, parang tao, pero hindi. Si tatay ay biglang tumayo. Ang kanyang upuan ay kumaluskos sa sahig. Huwag kang magsalita ng ganyan, sabi niya. Ang boses niya ay matigas pero may kaba. Pagod ka lang, masyado kang nagpapagabi. Pero tay, totoo, protesta ko. May narinig din ako. Parang daing, parang hinintay ako nito. Si nanay ay nag-cross ng braso. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa bintana. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Aika. Ang ilog, hindi laging ligtas. Bakit? Tanong ko, pero hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang maliit na garapon ng asin mula sa kusina at binuksan ito. Dinampot niya ang isang kurot at hinintay akong maglahad ng kamay. Huwag kang magtanong ng masyado, sabi niya habang pinahid ang asin sa pulso ko. Ang hapdi, nito ay parang sumunog, pero hindi ako umangal. Anong ginagawa mo, Nay? Tanong ko, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa pintuan na para bang hinintay niyang may kumatok. Para protektahan ka? Sagot niya. Ang boses niya ay mahina. Kung may sumunod sa iyo mula sa ilog, hindi ito makakapasok. Sumunod? Napalunok ako. Ang lalamunan ko'y parang puno ng buhangin. Anong ibig mong sabihin? Nay? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa altar ng Santo Niño sa sulok ng kubo, kung saan may kandila at mga bulaklak na kalachuchi. Binuksan niya ang maliit na kahon sa tabi nito at kinuha ang isang pulang sinulid katulad ng nasa anting-anting ko. Isuot mo ito, sabi niya, habang itinali niya ito sa palapulsuhan ko. Huwag mong tanggalin kahit anong mangyari. Nanay, ano ba to? Ang boses ko ay naging desperado na. Bakit parang natatakot kayo ni tatay? Si tatay ay lumapit sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa frame, na para bang sinisigurong sarado ito. Huwag kang mag-alala, Aika, sabi niya. Pero ang kanyang boses ay hindi kumbinsido. Matulog ka na. Bukas magiging maayos na ang lahat. Pero alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi magiging maayos ang lahat. Ang daing mula sa ilog ay naroon pa rin sa isip ko at ang anino, ang anyo sa dilim, ay parang nanatili sa likod ng mga mata ko. Habang nakahiga ako sa banig, ang pulang sinulid sa pulso ko ay parang kumikislap sa dilim na para bang nagbabala. Sa labas, narinig ko ang mahinang lagaslas ng tubig kahit na malayo ang kubo sa ilog. Ang hangin ay huminga ulit at sa pagitan ng katahimikan, narinig ko ang isang bulong, mahina pero malinaw. Aika, napatalon ako. Ang mga mata ko'y napadpad sa bintana. Ang kapis ay kumikislap sa liwanag ng gasera, pero sa likod nito, isang anino ang gumalaw. Mahaba, payat, at masyadong malapit. Aika, ulit ng bulong at ang kapis ay kumaluskos sa bintana. Nanginig ang mga kamay ko at halos mapunit ang dibdib ko sa sobrang kaba habang nakatitig ako sa bintana. Ang liwanag ng gasera ay parang sumasayaw sa kapis, pero sa likod nito, ang anino ay naroon pa rin, mahaba, payat, at masyadong malapit para maging guni-guni lang. Isang mahinang kaluskos ang dumating mula sa pinto, parang mga kuko na humihila sa kawayan. Napahinto ako, halos hindi makahinga. Ang bawat paghinga ay mababaw at mabilis. Si tatay ay mabilis na tumayo, kinuha ang bolo mula sa sulok ng kubo. Sinong nandyan? Sigaw niya, matatag ang boses pero ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala, matalim tulad ng talim ng kanyang sandata. Hinila ako ni nanay sa likod niya. Ang mga daliri niya ay mahigpit sa braso ko habang bumubulong siya ng dasal. Halos hindi ko marinig ang mga salita dahil sa bilis nito.
Ang kaluskos ay tumigil, pero ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot, mabigat, parang bago ang unos. Pinisil ko ang anting-anting sa kamay ko. Ang pulang sinulid ay parang nagiiwan ng hapdi sa balat ko. Idinikit ko ang likod ko sa dingding na kawayan. Ang lamig nito ay dumikit sa damit ko. Aika, sabihin mo, anong nakita mo sa ilog? Bulong ni nanay, nanginginig ang boses niya, na para bang natatakot siyang marinig ang sagot ko. Anino, sagot ko, halos hindi ko maayos ang mga salita. Sa tubig. Parang tao pero hindi. May narinig din akong daing, Nay, hindi ko alam kung ano yon. Ang mukha ni tatay ay nagdilim, ang mga linya sa noon niya ay mas lumalim. Huwag kang lalabas pagkagabi, sabi niya, mas mahigpit ang hawak sa bolo. Hindi ligtas, Aika. Si nanay ay mabilis na tumayo. Kinuha ang garapon ng asin at naglakad patungo sa pinto. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagwiwisik siya ng asin sa sahig, isang manipis na linya na parang hadlang. Kailangan natin ng albularyo, bulong niya, halos sa sarili niya. Hindi ito basta-basta. Gusto kong magmalaki, sabihing wala lang iyon, napagod lang ako tulad ng sinabi ni Kuya Dante. Pero ang balat ko'y parang may sariling buhay. Kinikilabutan kahit wala akong nakikita. Napatingin ako sa anting-anting. Ang maliit na krus ay parang mas mabigat ngayon, na para bang may hinintay itong gawin ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang gasera ay kumikislap. Ang liwanag nito'y nagpapalabas ng mga aninong parang gumagalaw sa dingding. Sa bawat pagkurap ko, nakikita ko ang mga ripling sa ilog, ang anyo ng anino na hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga braso nito, masyadong mahaba, masyadong baluktot, ay parang sumasayaw sa likod ng mga mata ko. Ang banig sa ilalim ko ay basa na ng pawis, at ang katawan ko'y parang nanghihina na para bang tumakbo ako buong gabi kahit hindi ako gumalaw. Nang sumikat ang araw, ang liwanag ay dumaan sa mga bintanang kapis, pero hindi ito nagbigay ng ginhawa. Tumayo ako, ang mga buto ko'y parang nagrereklamo sa bawat galaw. Habang hinuhugasan ko ang mukha ko sa lababo, napatingin ako sa braso ko at napasinghap. Isang manipis na pulang marka, parang bakas ng kuko, ay nakakurba sa palapulsuhan ko, sa ilalim mismo ng pulang sinulid. Ano to? Bulong ko. Ang boses ko'y nanginginig habang hinintay ko ang sarili kong huminahon. Mabilis kong itinago ito sa manggas ng damit ko. Natatakot na baka makita ito ni nanay o tatay at ikulong nila ako sa kubo. Hindi ko sinabi kahit kanino. Sa halip, nagpasya akong pumunta kay Kuya Dante. Siya ang palaging tumatawa sa mga kwento ni nanay, ang palaging nagsasabing guni-guni lang ang lahat. Naisip ko, baka sabihin niyang pagod lang ako, na wala lang ang lahat ng ito. Natagpuan ko, siya sa labas ng kanilang kubo, hinahasa ang kanyang sundang habang nakaupo sa isang upuang kawayan. Kuya, tawag ko, sinusubukang panatilihin ang kalmado ng boses ko. May kailangan akong itanong. Tumingin siya sa akin, ang ngiti niya'y parang handa ng tumawa. Ano na naman, Aika? May multo ka na naman bang nakita? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Pero hinila ko ang manggas ko para ipakita ang marka sa pulso ko. Tingnan mo to, sabi ko, halos bulong. Hindi ko alam kung saan galing. Ang ngiti ni Kuya ay nawala. Napatitig siya sa marka. Ang mga mata niya ay parang hinintay ang isang sagot na hindi ko maibigay. Pagod. Kalang, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Pero ang boses niya ay hindi kasing sigla ng dati. Magpahinga ka muna, Aika. Huwag kang masyadong mag-isip. Tumango ako, pero ramdam ko ang hapdi ng marka sa pulso ko na para bang may sariling init ito. Ang hangin sa paligid ay parang naging mabigat ulit, na para bang may hinintay akong makita sa likod ng mga puno. Habang naglalakad ako pabalik sa kubo, narinig ko ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa malayo, kahit na imposible iyon mula sa distansya ng ilog. Sa loob ng kubo, ang altar ng Santo Niño ay parang mas maliit ngayon. Ang kandila rito'y hindi na umiilaw. Napatingin ako sa pulang sinulid sa pulso ko. At sa ilalim nito, ang marka ay parang lumalalim, na para bang may hinintay itong sabihin sa akin. Ang marka sa pulso ko'y parang nabuhay,
at narinig ko ulit ang bulong ng ilog. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga paa ko'y parang may sariling isip. Hinila ako palabas ng kubo kahit na ang puso ko'y sumisigaw na manatili sa loob. Nang tumapak ako sa labas, isang malamig na hangin ang humaplos sa balat ko, dala-dala ang mahinang tunog ng tawa. Matinis, hindi natural, na parang galing sa direksyon ng puno ng balete. Ang sikmura ko'y kumirot at ang marka sa pulso ko'y parang tumitibok na para bang may sariling puso ito. Hinila ko pababa ang manggas ko. Natatakot na baka makita ito ng kung sino at napatingin ako kay Kuya Dante. Naabala sa pag-aayos ng kanyang kariton ng kalabaw sa di kalayuan. "Naririnig mo ba yon?" Tanong ko. Halos bulong ang boses ko. Natatakot na baka marinig ako ng kung ano. Kumunot ang noo niya, inangat ang ulo na parang hinintay ang tunog. "Wala akong naririnig, Aika. Sigurado ka?" Sabi niya. Pero ang mga mata niya ay parang hinintay akong magpaliwanag. Tumango ako. Kahit na ang tawa ay naroon pa rin. Parang tumatagos sa hangin, tulad ng tawa ng bata na baluktot sa isang bagay na mali. Ang araw ay mataas pa, pero ang hangin ay mabigat. Parang dinala ng dapit hapon ang sarili nito sa tanghali. Naglakad ako pabalik sa kubo. Ang mga bato sa daan ay kumakaskas sa ilalim ng paa ko. Pero bawat hakbang ay parang may nanonood. Sa labas ng kubo, si Nanay ay naglalaylay ng labada. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa puno ng balete. "Aika, huwag kang lalayo," sabi niya. Ang boses niya ay pilit na kalmado, pero ramdam ko ang higpit nito. Gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa marka sa pulso ko, ang tawa na narinig ko. Pero ang takot ay parang sumakal sa lalamunan ko. Sa halip, tinulungan ko siyang maglaylay. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inilalagay ko ang mga damit sa sampayan. Ang bawat haplos ng hangin ay parang may dalang bulong at ang bawat galaw ng mga damit sa sampayan ay parang may sariling buhay. Nang hapon na iyon, iba ang pakiramdam ng buong nayon. Ang mga aso ay humihikbi sa halip na tumahol at ang hangin ay may amoy ng basang bulok tulad ng mga dahon na iniwan sa ilalim ng ulan ng masyadong matagal. Naalala ko ang mga kwento ni Nanay tungkol sa mga aswang na nagtatago sa liwanag ng araw. Ang kanilang tawa ay parang pain na hinintay kang lumapit. "Kailangan natin ng tulong," bulong ko habang iniisip ko si Aling Nena, ang albularyo sa dulo ng nayon. Si Nanay ay tumango, ang mukha niya ay maputla. "Bukas, pupunta tayo sa kanya," sabi niya. Pero ang boses niya ay parang hindi sigurado. Habang lumulubog ang araw, ang mundo ay parang nagbago. Ang liwanag ay naging kulay abo at ang mga anino ng mga puno ay parang humaba na para bang hinintay nila ang dilim. Pumasok kami sa kubo at sinigurado ni Tatay na nakasara ang lahat ng bintana. Pero nang dumating ang gabi, ang tawa ay bumalik. Mas malakas, na para bang umiikot sa paligid ng kubo. Hinawakan ko ang anting-anting ko. Ang pulang sinulid nito ay parang nagsisimulang magkapunit-punit sa ilalim ng mga daliri ko. Ang krus ay parang nagiinit sa palad ko at hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon o totoo. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Bulong ko sa dilim. Nanginginig ang boses ko habang nakaupo ako sa banig. Ang tawa ay biglang tumigil at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot. Pagkatapos, isang mahinang ugong ang dumating. Tulad ng boses na sinusubukang bumuo ng mga salita, ang tunog ay parang galing sa lahat ng dako. Mula sa dingding, mula sa sahig, mula sa hangin mismo. "Aika." Ang pangalan ko ay parang hinintay ng hangin at ang buhok sa batok ko'y tumayo. Napatingin ako sa bintana, pero ang kapis ay hindi gumagalaw. Ang gasera ay kumikislap, ang liwanag nito'y parang nanghihina. "Nanay," tawag ko, pero ang boses ko'y parang nilamon ng katahimikan. Si Nanay ay natutulog na. Ang kanyang mga dasal ay huminto na, pero si Tatay ay gising pa. Nakaupo sa sulok na may hawak na bolo. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, pero ang mga mata niya ay nakatuon sa pinto. "Hindi makakapasok yan." "Paano mo nalaman, Amtay?" Tanong ko. Ang boses ko'y halos nawala sa takot.
Dahil ginawa ko ang lahat para protektahan ka, sagot niya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Ang mga salita niya ay parang may laman na para bang may hinintay siyang sabihin pero hindi niya maamin. Ang ugong ay nagpatuloy, mas malinaw ngayon, na para bang sinusubukang bumuo ng mga salita. Napahigpit ang hawak ko sa anting-anting at ang marka sa pulso ko'y parang sumunog. Ang hapdi nito'y tumagos hanggang sa buto ko. Anong gusto mo sa akin? Bulong ko ulit, kahit na alam ko na walang sagot na darating. Pero ang ugong ay naging mas malakas at sa gitna nito, narinig ko ang isang salita. Hindi malinaw, pero sapat na para magpanginig ang buong katawan ko. Tuloy. Ang salita ay parang isang paanyaya at ang kubo ay biglang naging masyadong maliit, masyadong mainit. Napatingin ako sa pinto at kahit na nakasara ito, narinig ko ang mahinang kaluskos mula sa labas. Tulad ng mga paa na humihila sa lupa na para bang may naglalakad sa paligid ng kubo, ang tawa ay humina. Pero ang mga mata ng balete ay parang nakasunod sa akin. Habang sumisikat ang araw, napansin ko ang isang manipis na anino sa labas. Masyadong matangkad para maging tao. Nakatayo, nang hindi gumagalaw sa ilalim ng puno ng balete. Napahinto ang hininga ko at mabilis kong hinila ang tabing. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinasara ito. Ang liwanag ng umaga ay dapat nagbigay ng ginhawa, pero ang anino ay parang nanatili sa likod ng mga mata ko, na para bang hinintay nito ang aking bawat galaw. Nanay, may nakita ako? Bulong ko. Halos hindi marinig ang boses ko sa sobrang kaba. Si nanay ay abala na sa pag-aayos ng isang basket, puno ito ng bawang, asin, at isang maliit na bote ng banal na tubig. Ang kanyang mga mata ay matigas, puno ng determinasyon, na para bang alam niya na ang oras ay nauubos na. Pupunta tayo kay Aling Nena ngayon, sabi niya. Ang boses niya ay walang pag-aalinlangan. Si tatay ay tumango, ang kanyang bolo ay nakasuksok na sa baywang niya, ang talim nito'y parang nagbabala. Ang paglalakad patungo sa kubo ni Aling Nena ay parang walang katapusan. Ang daan ay pareho lang, mga batong nakakalat, mga damong tumutubo sa gilid. Pero ang anino ng balete ay parang humaba, sumasakop sa landas na parang isang babala. Habang dumadaan kami, napansin ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Ang kanilang mga bulong ay parang matutulis, nakarayom. May sakit daw si Aika. Narinig ko mula sa isang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Baka hinawakan na, bulong ng isa pa, at ang mga salita nila'y parang tumusok sa dibdib ko. Itinago ko ang pulso ko sa ilalim. Nang manggas, ang mga pulang linya doon ay kumakati na, tumitibok na parang may sariling buhay. Ang kubo ni Aling Nena ay amoy herbs at usok. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng amoy ng insenso at pinatuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay kumitid nang makita ako, na para bang nakita niya ang isang bagay na hindi ko makita. Anong nangyari sa'yo, Aika? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa, halos isang bulong. Hinintay ko ang sarili kong huminga. Bago ko inangat ang manggas ko, ipinakita ang marka sa pulso ko. Napasinghap siya, hinawakan ang braso ko nang may biglang kaba. Hinawakan ka na. Bulong niya, ang kanyang mga daliri, na baluktot at magaspang mula sa mga taon ng pag-aalbularyo, ay humaplos sa mga pulang linya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Ang aswang, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, na para bang hinintay ang aking reaksyon. Hinabol ka nito sa ilog, at ngayon, may tanda ka na. Ang puso ko'y parang bumagsak sa sahig. Paano natin malalaman kung sino? Tanong ko. Halos hindi ko maayos ang mga salita. Binuksan ni Aling Nena ang isang maliit na kahon sa tabi ng kanyang altar. Puno ito ng mga kandila at kuwintas na gawa sa buto at sinulid. Kinuha niya ang isang maliit na salamin, nakabalot sa itim na tela, at tinabot ito sa akin. Tingnan mo sa ilog mamayang gabi, sabi niya. Pero mag-iingat ka. Ang salamin ay magpapakita ng katotohanan, pero ang katotohanan ay may presyo. Tumango ako, kahit na ang takot ay parang humihila sa dibdib ko. Ang salamin ay mabigat sa kamay ko, hindi tool fastest, tulad ng ordinaryong salamin na para bang
May hinintay itong gawin ko. Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, ang nayon ay parang masyadong tahimik, ang hangin ay masyadong mabigat. Ang mga aso ay hindi na tumatahol, at ang mga bata na karaniwang naglalaro sa daan ay wala kahit isa. Ang bawat hakbang ay parang may nanonood, at ang balete ay parang mas malapit ngayon. Ang mga ugat nito'y parang mga daliri na hinintay ang lupa. Pagdating sa kubo, itinago ko ang salamin sa ilalim ng banig ko. Natatakot na baka makita ito ni nanay o tatay. Ang liwanag ng araw ay unti-unting nawawala, at ang bawat oras na lumilipas ay parang nagdadala ng mas malaking takot. Gusto kong tanungin si nanay kung bakit parang alam niya ang nangyayari. Kung bakit siya at si tatay ay parang may hinintay na hindi nila sinasabi. Pero ang mga mata niya ay masyadong puno ng kaba, at ang mga kamay ni tatay ay hindi umaalis sa bolo niya. Nang dumilim ang paligid, ang kubo ay naging masyadong maliit, masyadong mainit. Ang gasera ay kumikislap, at ang bawat anino ay parang may sariling buhay. Hinawakan ko ang salamin sa ilalim ng banig. Ang tela nito'y malamig sa mga daliri ko. Ang marka sa pulso ko'y parang mas mainit ngayon. Ang mga pulang linya ay parang kumakalat pa, na para bang hinintay nila ang gabi. Aika? Tawag ni nanay mula sa kusina. Ang boses niya ay mahina pero matigas. Huwag kang lalabas ngayong gabi. Pero, Nay, protesta ko. Sabi ni Aling Nena, kailangan kong tingnan sa ilog. Hindi, sigaw niya. Ang unang beses na narinig ko siyang sumigaw ng ganoon. Hindi ka lalabas, Aika. Hindi mo alam kung ano ang hinintay. Moron. Ang mga salita niya ay parang pako sa dibdib ko. Pero ang salamin sa kamay ko ay parang tumatawag na para bang may hinintay itong ipakita sa akin. Ang gabi ay dumating ng masyadong mabilis at ang katahimikan sa labas ay parang isang banta. Habang nakaupo ako sa banig, narinig ko ulit ang mahinang ugong tulad ng gabi bago nito. Pero ngayon, mas malinaw ito, mas malapit. Aika, ang boses ay mula sa labas, hindi mula sa ilog, kundi mula sa likod mismo ng kubo. Napatingin ako sa bintana at doon sa pagitan ng mga kapiz, isang anino ang gumalaw, matangkad, baluktot, at ang mga mata nito, kahit hindi ko makita, ay parang tumusok sa akin. Ang anino ay huminto, pero ang mga mata nito ay parang nanatili sa akin. Habang lumulubog ang araw, ang salamin sa mga kamay ko ay parang umuugong, na para bang hinintay nito akong bumalik sa ilog. Nakaupo ako sa banig, mahigpit ang hawak sa salamin. Ang itim na telang nakabalot dito ay basa na mula sa pawis ko. Ang kubo ay tahimik, maliban sa mahinang ingay ng gasera, at ang mabigat na paghinga ni nanay habang nagdadasal siya sa sulok. Huwag kang pupunta, Aika, pakiusap niya. Ang mga mata niya ay pula, na mula sa magdamag na pagdarasal. Pero ang mga salita ni Aling Nena ay parang nagsunog sa isip ko. Ang salamin ay magpapakita ng tunay na mukha ng aswang. Alam ko na hindi ko kayang hintayin pa ang susunod na gabi. Hindi habang ang marka sa braso ko'y parang kumakalat. Hinintay ang katawan ko. Naghintay ako hanggang sa marinig ko ang mahinang hilik ni tatay na pumuno sa kubo. Dahan-dahan akong bumangon. Ang mga paa ko'y halos hindi gumagawa ng ingay sa sahig na kawayan. Kinuha ko ang salamin mula sa ilalim ng banig at isinuksok ito sa bulsa ko. Ang bigat nito ay parang bato na hinintay ang aking bawat hakbang. Ang pinto ay kumaluskos ng bahagya nang binuksan ko ito. At ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos. Sa mukha ko, dala-dala ang amoy ng basang lupa at isang bagay na mas madilim, mas bulok. Ang daan patungo sa ilog ay madilim. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga kamay na humihila sa akin. Ang puno ng balete ay naroon pa rin. Ang mga sanga nito'y gumagalaw na parang mga daliri sa hangin na para bang hinintay nila ako. Ang marka sa braso ko'y tumitibok. Ang mga pulang linya ay umabot na lampas sa sikuko at ang hapdi nito'y parang sumisigaw sa bawat hakbang. Kaya ko to. Bulong ko sa sarili ko. Kahit na ang puso ko'y halos lumundag mula sa dibdib ko. Nang marating ko ang ilog, ang tubig ay parang salamin, tahimik at hindi gumagalaw, na sumasalamin sa maputlang liwanag ng buwan. Lumuhod ako sa pampang. Ang mga tuhod ko'y nanginginig habang hinintay ko ang sarili kong huminga.
Inalis ko ang itim na tela mula sa salamin. Ang mga daliri ko'y halos hindi makagalaw mula sa takot. "Sino ka? Ipakita mo ang sarili mo," sabi ko. Ang boses ko'y basag at nanginginig sa katahimikan ng gabi. Ang ibabaw ng salamin ay parang gumalaw. Hindi ang aking mukha ang nakita ko kundi ang ilog sa likod ko. At isang bagay pa. Isang figura, matangkad at nakayuko, na may mga matang parang nagniningas na uling, nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Napasinghap ako at ang salamin ay nahulog mula sa mga kamay ko. Tumama ito sa isang bato at nabasag ang gilid. "Hindi totoo," bulong ko, habang napatras ako. Ang putik sa pampang ay humihigop sa mga paa ko. Pero ang hangin ay naging masyadong makapal. Ang amoy ng bulok ay mas malakas, na para bang ang ilog mismo ay huminga ng kamatayan. Narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Mabagal at sinadya, tulad ng isang hinintay na paglapit. Mabilis akong lumingon, pero walang tao. Tanging ang puno ng balete, ang mga ugat nito'y baluktot sa liwanag ng buwan, na para bang gumagalaw ng dahan-dahan. Ang salamin, na nasa lupa pa rin, ay umuugong. Ang tunog nito'y parang tumatagos sa buto ko. Gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko'y parang naipako sa lupa. Ang marka sa braso ko'y nagsunog na parang tatak na hinintay ang dugo ko. "Anong gusto mo sakin?" Sigaw ko. Ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko, mainit laban sa malamig na hangin. Ang hangin ay biglang humihip, dala-dala ang matinis, hindi natural na tawa na narinig ko noon. Mas malapit ngayon na para bang umiikot ito sa akin. Hinintay ang aking bawat galaw. Ang salamin ay patuloy na umuugong. Kahit nabasag na ito at ang tunog ay parang tumatawag, hinintay akong tingnan ulit. Pero ang takot ay masyadong malakas at ang bawat hibla ng katawan ko'y sumisigaw na tumakbo na. Hinintay ko ang sarili kong gumalaw, pero ang mga mata ng figura sa salamin ay parang nanatili sa akin kahit na hindi ko na ito hinawakan. Ang mga ugat ng balete ay parang humaba na para bang hinintay nila akong lumapit. "Aika." Ang boses ay mula sa tubig mismo, malalim at garalgal, na para bang ang ilog ang nagsalita. Napatingin ako sa ibabaw ng tubig at doon, sa gitna ng salamin, nito ang figura ay naroon ulit, hindi na sa salamin kundi sa ilog mismo. Ang mga mata nito'y nagniningas at ang mga braso nito'y parang humaba na para bang hinintay nila akong abutin. Hinintay ko ang sarili kong sumigaw, pero ang lalamunan ko'y tuyo at ang tanging narinig ko ay ang tawa na ngayon ay parang mula sa loob ng ulo ko. Ang marka sa braso ko'y parang sumunog ng mas malakas at ang mga pulang linya ay parang gumagalaw na para bang hinintay nila ang katawan ko. Hinawakan ko ang anting-anting sa bulsa ko, pero ang pulang sinulid ay parang mas manipis na para bang unti-unting nawawala. Ang salamin sa lupa ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang basag na gilid nito ay parang ngumiti sa akin. Gusto kong tumakbo pabalik sa kubo, pero ang ilog ay parang tumatawag at ang bawat hakbang palayo ay parang isang laban-laban sa ang tawa ay tumigil, pero ang mga mata sa tubig ay parang hinintay ako. Biglang may malamig na kamay na humaplos sa balikat ko. Ang haplos nito'y parang yelo na tumagos sa damit ko. Napasigaw ako, napatid ang mga paa ko habang napasubsob sa putikang pampang. Ang mga kamay ko'y kumaskas sa basang lupa. Ang salamin ay nakahiga sa lupa, basag ang gilid, ang ibabaw nito'y madilim. Pero juras ko, nakita ko ang mga nagniningas na mata na nakatitig pabalik sa akin. "Huwag mo akong hawakan!" Sigaw ko habang nagmamadaling tumayo. Ang mga tuhod ko'y nanginginig sa sobrang takot. Ang hangin ay parang sumakal, puno ng amoy ng bulok na mas malakas kaysa dati, na para bang ang ilog mismo ay huminga ng kamatayan. Tumakbo ako patungo sa nayon. Ang mga paa ko'y halos hindi tumatama sa lupa habang hinintay ko ang kubo naming makita. Ang anino ng puno ng balete ay parang humaba sa likod ko, na para bang hinintay nito akong mahuli. Ang marka sa braso ko'y nagsunog. Ang mga pulang linya ay umabot na sa balikat ko, tumitibok sa bawat hakbang ko. Nang marating ko ang kubo, hingal na hingal ako at isinara ko ang pinto ng may malakas na kalabog. Si nanay ay nagising.
Ang kanyang rosaryo ay nahulog sa sahig na kawayan. Aika, anong ginawa mo? Sigaw niya. Ang mga mata niya'y puno ng kaba habang nakita ang putik sa damit ko at ang ligaw na tingin ko. Nay, ang salamin. Hingal ko, halos hindi ko maayos ang mga salita. May nakita ako, isang figura sa ilog. Hinawakan niya ako. Si tatay ay mabilis na tumayo, kinuha ang bolo mula sa sulok. Ang mukha niya ay maputla tulad ng buwan. Hindi ka na lalabas. Sabi niya, ang boses niya ay nanginginig, hindi ko sigurado kung mula sa galit o takot. Si nanay ay nagmadaling magsindi ng kandila, ang liwanag nito'y kumikislap sa kanyang mga daliri habang bumubulong siya ng dasal. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig at nagwisik sa akin. Pero nang tumama ito sa marka sa braso ko, parang sumunog ito, tulad ng asin na tumusok sa sugat. Napasinghap ako. Ang hapdi ay parang tumagos hanggang sa buto ko. Kailangan nating bumalik kay Aling Nena, sabi ni nanay. Ang boses niya ay matigas kahit naramdam ko ang kaba niya. Tumango ako, masyadong natatakot para magmalaki. Ang haplos ng yelo sa balikat ko ay parang nanatili, na para bang may iniwan itong bakas na hindi ko makita. Nang gabing iyon hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa banig. Ang basag na salamin ay itinago ko ulit sa ilalim. Pero ang bigat nito ay parang naroon pa rin sa mga kamay ko. Ang bawat kaluskos ng kubo, ang bawat huni ng hangin sa labas, ay parang ang aswang na hinintay ako. Hinawakan ko ang anting-anting, pero ang pulang sinulid ay halos mapunit na. Ang krus ay parang masyadong maliit para protektahan ako. Bakit ako? Bulong ko, ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko, mainit laban sa malamig na banig. Ang marka sa braso ko ay parang sumagot, tumitibok na parang may sariling puso, na para bang buhay ito. Sa bawat galaw ng hangin, naririnig ko ang mahinang ugong, tulad ng boses na sinusubukang magsalita. Ang kubo ay parang masyadong maliit, masyadong tahimik, at ang gasera ay kumikislap na parang nagbabala. Napatingin ako sa bintana, natatakot na baka makita ko ulit ang mga nagniningas na mata. Pero ang kapis ay tahimik. Ang liwanag ng buwan ay parang masyadong malabo para magbigay ng ginhawa. Nang sumikat ang araw, si nanay ay handa na. Ang kanyang basket ay puno ng mga offerings para kay Aling Nena. Mga bulaklak ng kalachuchi, bawang, at isang maliit na bote ng langis na amoy insenso. Halika na, Aika, sabi niya. Ang boses niya ay kalmado pero puno ng diin. Hindi natin pwedeng hintayin pa. Tumango ako, pero ang bawat hakbang patungo sa pinto ay parang laban. Ang haplos ng yelo sa balikat ko ay parang naroon pa rin, na para bang may hinintay itong gawin ko. Ang marka sa braso ko ay parang mas malalim na. Ang mga pulang linya ay parang mga ugat na hinintay ang dugo ko. Habang naglalakad kami patungo sa kubo ni Aling Nena, ang nayon ay parang masyadong tahimik. Ang mga aso ay hindi na tumatahol at ang mga bata ay hindi naglalaro sa daan. Ang puno ng balete ay naroon pa rin. Ang mga ugat nito'y parang mga kamay na hinintay ang lupa. Nay, natatakot ako. Bulong ko. Ang boses ko'y halos nawala sa hangin. Huwag kang matakot, sagot niya. Pero ang mga mata niya ay puno ng kaba. Si Aling Nena ang makakatulong sa'yo. Pero habang papalapit kami sa kubo ni Aling Nena, narinig ko ulit ang mahinang tawa, malayo pero malinaw, na para bang sumusunod ito sa amin. Ang salamin sa bulsa ko ay parang umuugong ulit, kahit nabasag na ito. At ang haplos ng yelo ay parang bumalik, na para bang hinintay akong muling hawakan. Isang bagay na mas malakas kaysa sa akin. Ang tawa ay muling humina, pero ang haplos ng yelo ay parang nanatili sa balikat ko. Pagkalabas namin ng kubo, ang nayon ay tahimik, pero isang mahinang ugong ang umalingaw-ngaw mula sa ilog na parang tumatawag sa pangalan ko. Aika? Pulong nito, malalim at garalgal na nagpakilabutan sa balat ko. Hinawakan ni nanay ang kamay ko, mahigpit ang kapit niya na parang natatakot siyang bitawan ako. Huwag mong pakinggan, sutyot niya, habang hinila ako patungo sa kubo ni Aling. Nena, ang marka sa braso ko'y mas naging mainit. Ang mga pulang linya ay parang lambat na ngayon ay kumalat sa balikat ko,
tumitibok na parang may sariling buhay. Habang dumadaan kami, napansin ko ang mga tingin ng mga kapitbahay, ang kanilang mga matay puno ng takot o awa. May sakit si Aika. Narinig ko ang bulong ng isang matanda habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. Ibinaon ko ang tingin ko sa lupa, mahigpit ang hawak sa anting-anting, ang krus nito'y kumakagat sa palad ko na para bang nagbabala. Ang kubo ni Aling Nena ay naghihintay sa dulo ng nayon, ang loob nito'y madilim, puno ng usok at amoy ng mga sinunog na damo. Nakaupo siya sa isang upuang kawayan, ang kanyang mga matay parang tumagos sa akin nang makita niya kami. "Ipakita mo ulit?" sabi niya, itinuro ang braso ko. Dahan-dahan kong inangat ang manggas ko at napasinghap siya, ang kanyang mga matay kumitid na parang nakakita ng isang bagay na mas masama kaysa inaasahan. Mas malakas na siya, bulong niya, habang kinuha ang isang bungkos ng pinatuyong dahon at isang maliit na bote ng langis. Pinahid niya ang langis sa braso ko habang bumubulong ng mga dasal sa lumang Tagalog. Ang boses niya ay matatag pero puno ng pangangailangan. Ang marka ay parang sumitsit sa ilalim ng kanyang haplos na para bang lumalaban ito, at ang hapdi ay parang tumusok hanggang sa buto ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Basag ang boses ko mula sa takot. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga matay mabigat, puno ng bigat ng mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. "Hinintay ka niya sa ilog," sabi niya. "Kung hindi natin mapipigilan, kukunin ka niya." Ang puso ko'y parang bumagsak sa lupa. Ang mga salita niya ay parang pako na tumusok sa dibdib ko, at ang bawat hininga ay naging mas mahirap. Inabot niya sa akin ang isang maliit na supot na puno ng asin at bawang. "Dalhin mo to palagi," sabi niya, ang boses niya ay mahigpit. "At huwag kang babalik sa ilog, Aika. Kahit anong marinig mo, kahit anong makita mo." Tumango ako, pero ang ugong mula sa ilog ay parang sumunod sa akin kahit na nasa loob kami ng kubo ni Aling Nena. Mas malakas ito ngayon na para bang isang boses na tumutunog sa loob ng bungo ko, hinintay ang aking bawat galaw. Ang anting-anting sa kamay ko ay parang nagiinit at ang pulang sinulid ay halos mapunit na para bang unti-unting nawawala ang proteksyon nito. Habang inihanda ni Aling Nena ang altar niya, napansin ko ang isang maliit na salamin sa sulok, katulad ng binigay niya sa akin. Pero ito'y buo pa, ang ibabaw nito'y parang may sariling liwanag. "Huwag mong tingnan yan," babala niya nang mapansin ang tingin ko. "Hindi pa oras." "Bakit po?" tanong ko. Kahit na alam ko na ang sagot ay magpapalala lang ng takot ko. "Dahil ang salamin ay hindi lang nagpapakita ng mukha," sagot niya, "nagpapakita rin ito ng hinintay mo. At kung hindi ka handa, baka ikaw ang makuha." Ang mga salita niya ay parang sumakal sa akin at ang ugong mula sa ilog ay parang tumawa, mahina pero malinaw, na para bang alam nito ang mga sinabi ni Aling Nena. Si Nanay ay lumapit sa akin, hinawakan ang balikat ko, at ang kanyang mga dasal ay naging mas mabilis, mas desperado. "Aika, magdasal ka," bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. "Huwag kang bibigay." Pero ang boses mula sa ilog ay parang mas malakas kaysa sa mga dasal niya, at ang bawat salita nito ay parang tumusok sa isip ko. "Aika, bumalik ka." Ang tunog ay parang isang paanyaya, pero ramdam ko ang panganib sa likod nito, na para bang hinintay nito akong sumuko. Nang umalis kami sa kubo ni Aling Nena, si Nanay ay mahigpit ang hawak sa akin, na para bang natatakot siyang mawala ako sa kanyang paningin. Ang nayon ay parang mas tahimik ngayon, ang mga bahay ay parang mga anino sa liwanag ng dapit hapon. Ang mga kapitbahay ay hindi na nagtititigan, pero ramdam ko ang kanilang mga mata, na para bang alam nila ang hinintay ko. Ang supot ng asin at bawang ay nasa bulsa ko, pero ang bigat nito ay parang hindi sapat para protektahan ako. Habang naglalakad kami pabalik, narinig ko ulit ang ugong, mas malapit ngayon, na para bang ang ilog ay sumunod sa amin. Napatingin ako sa direksyon ng puno ng balete, at Churrasco, isang anino ang gumalaw sa ilalim nito. Matangkad, baluktot, at ang mga mata nito'y parang nagniningas kahit nasa liwanag ng araw. "Nay," bulong ko. Ang boses ko'y halos nawala.
Huwag kang tumingin, sabi niya. Hinila ako palayo. Pero ang mga mata ng anino ay parang nanatili sa akin. At ang marka sa braso ko'y parang sumigaw. Ang hapdi nito'y parang nagbabala na masyado nang malapit ang hinintay ko. Ang ugong ay humupa, pero ang mga mata ng anino ay parang hinintay. Pa rin ako. Nang gabing iyon, ang ugong ay naging isang awitin, isang bulong na parang dasal mula sa ilog, at ang marka sa braso ko ay nagsimulang magningning ng mahina sa dilim. Nakatitig ako rito, mababaw ang hininga ko. Ang mga pulang linya ay tumitibok na parang mga ugat sa ilalim ng balat ko. Anong nangyayari sa akin? Bulong ko. Hinila ang manggas ko pababa para itago ang liwanag. Pero ang init nito ay parang tumusok sa dibdib ko. Si nanay ay natutulog. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakakapit sa mga daliri niya. Habang si tatay ay nakaupo sa may pinto, ang bolo ay nasa kandungan niya. Ang talim nito'y kumikislap sa liwanag ng gasera. Tahimik ang kubo, pero ang awitin ay pumuno sa ulo ko. Mga salitang hindi ko nauunawaan pero ramdam ko ang haplos nito, na para bang hinintay akong hilahin pabalik sa ilog. Mahigpit kong hinawakan ang supot ng asin at bawang mula kay Aling Nena. Ang bigat nito ang tanging nagpapanatili sa akin sa banig. Huwag kang lalabas. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Pero ang katawan ko'y parang may sariling isip. Kumakati na parang hinintay ng marka na kumilos ako. Ang gasera ay kumikislap. Ang mga anino nito'y parang baluktot na mga anyo. Mahahabang braso, nagniningas na mga mata na gumagalaw sa dingding na kawayan. Pumikit ako ng mahigpit, nagdadasal. Diyos ko, iligtas mo ako. Pero ang awitin ay lumakas, nilulunod ang mga salitang sinabi ko. Ang bawat salita ay parang isang lubid na humihila sa akin. Naalala ko ang babala ni Aling Nena. Gusto ako ng aswang at ang marka ay ang tanda ng pag-aangkin nito. Mabilis akong tumayo, kinuha ang supot ng asin at nagwisik sa paligid ng banig ko, umaasa na sapat ito para protektahan ako. Pero ang ningning ng marka ay lumakas, mas mainit, na para bang sumisigaw ito sa dilim. Ang hapdi ay parang tumagos sa puso ko at ang bawat tibok ay parang tumutugma sa awitin mula sa ilog. Nang sumikat ang araw, ang braso ko'y nangalay na at nang tingnan ko, ang mga pulang linya ay kumalat na hanggang sa dibdib ko. Mahina pero kita sa ilalim ng manipis na damit ko. Napasinghap si nanay nang makita niya ito habang naghahanda ng kape. Aika, kailangan nating gawin ang ritual, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Ang mga mata niya ay puno ng takot na hinintay niyang itago. Si tatay ay tumango. Ang mukha niya ay matigas tulad ng bato. Pupunta ulit tayo kay Aling Nena. Ngayon na, sabi niya. Ang boses niya ay mabigat na para bang alam niya ang hinintay natin. Gusto kong magmalaki. Sabihing kaya ko. Nawala lang ito, pero ang awitin sa ulo ko ay parang hindi tumitigil at ang ningning ng marka ay parang isang kadena na humihigpit sa paligid ko. Ang bawat galaw ay parang laban. At ang bawat hininga ay parang hinintay ng isang bagay na hindi ko makita. Habang inihanda ko ang sarili ko, narinig ko ulit ang awitin, mas malinaw ngayon, na para bang ang ilog mismo ay nasa loob ng kubo. Aika, bumalik ka? Ang boses ay parang tumagos sa mga dingding, at ang anting-anting sa bulsa ko ay parang nagiinit. Ang pulang sinulid nito ay halos wala na, parang nawawala sa bawat oras na lumilipas. Hinawakan ko ang supot ng asin at bawang, pero ang bigat nito ay parang hindi sapat. Ang kubo ay parang masyadong maliit, masyadong mainit, at ang bawat kaluskos sa labas ay parang isang babala. Nay, natatakot ako, bulong ko habang inihanda namin ang basket para kay Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha doon, pero mabilis niyang pinunasan ito. Huwag kang matakot, Aika, sabi niya. Pero ang boses niya ay basag. Kakayanin natin na to. Si tatay ay tahimik, pero ang bolo niya ay hindi umaalis sa kamay niya, na para bang hinintay niya ang susunod na gabi. Ang nayon ay parang patay, walang tunog ng mga aso o ng mga bata, at ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng bulok na hinintay ko na mula sa ilog.
Habang naglalakad kami patungo sa kubo ni Aling Nena, narinig ko ulit ang awitin, mas malakas ngayon, na para bang ang ilog ay sumusunod sa amin. Ang puno ng balete ay naroon pa rin, ang mga ugat nito'y parang mga daliri na hinintay ang lupa. Napatingin ako sa direksyon nito at tsuras ko, isang anino ang gumalaw sa ilalim, matangkad at baluktot. Ang mga mata nito'y parang nagniningas kahit sa liwanag ng umaga. "Nay, tingnan mo!" sigaw ko. Pero nang lumingon siya, wala na ang anino. "Huwag kang tumingin," sabi niya. Hinila ako palayo. Pero ang presensya ng aswang ay parang naroon pa rin. Mas malapit ngayon, na para bang hinintay ako sa labas, mismo ng kubo. Ang marka sa dibdib ko ay parang sumigaw. Ang mga pulang linya ay parang kumalat pa. At ang awitin sa ulo ko ay parang isang paanyaya na hindi ko kayang labanan. Ang awitin ay humina, pero ang ningning ng marka ay parang hinintay pa rin ako. Pagkalabas namin ng kubo, ang hangin ay naging mabigat, na para bang hinintay nito ang bawat hakbang namin. Ang anino ng puno ng balete ay parang gumalaw, sumusunod. Sa amin, ang mga ugat nito'y parang mga daliri na humihila sa lupa. Ang puso ko'y tumitibok ng napakalakas at ang marka sa dibdib ko'y parang nagsunog, tulad ng isang tatak na hinintay ang dugo ko. Si nanay ay mahigpit ang hawak sa kanyang basket. Puno ito ng mga offerings para kay Aling Nena. Mga bawang, asin, at isang maliit na bote ng langis ng niyog na binasbasan ng pari ng baryo. Si tatay ay naglakad sa unahan. Ang kanyang bolo ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Ang talim nito'y parang nagbabala. "Huwag kang titingin sa likod," sabi niya. Ang boses niya'y mababa pero puno ng diin, na para bang alam niya ang hinintay natin. Pero ramdam ko ito, ang tingin ng anino, mabigat at malamig na sumusunod sa amin sa makipot na daan ng putik. Ang nayon ay parang patay, walang tunog ng mga kapitbahay na karaniwang nagkukuwentuhan sa umaga, walang ingay ng mga bata na naglalaro. Kahit ang mga aso ay tahimik, nagtatago sa ilalim ng mga balkonahe, ang mga mata nila'y puno ng kaba. "Aika, bilisan mo," sabi ni nanay. Ang kamay niya'y mahigpit sa akin na para bang natatakot siyang bitawan ako. Ang marka sa dibdib ko'y tumitibok at ang awitin sa ulo ko ay naging mas matalim, tulad ng isang boses na bumubulong ng pangalan ko. "Aika, bumalik ka." Ang tunog ay parang tumusok sa bungo ko. At bawat hakbang ay parang laban-laban sa isang bagay na hinintay akong mahuli. Nang marating namin ang kubo ni Aling Nena, handa na siya. Ang kanyang mesa ay puno ng mga kandila, damo, at isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Ang loob ng kubo ay mabigat, puno ng amoy ng insenso at sinunog na dahon. At ang mga mata ni Aling Nena ay parang tumagos sa akin nang makita niya ang nagniningning na marka sa dibdib ko. "Hinintay ka na niya," sabi niya. Ang boses niya'y mababa pero puno ng kaba. Sinindihan niya ang isang bungkos ng pinatuyong dahon at ang usok ay tumama sa mga mata ko na nagpapaluha sa akin. "Kailangan nating linisin ka bago siya tuluyang makapasok," sabi niya, habang kinuha ang krus at inilapit ito sa dibdib ko. "Paano, Aling Nena?" "Natatakot ako," sabi ko. Basag ang boses ko habang ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko. Inilagay niya ang krus sa dibdib ko at nagsimula siyang magdasal sa lumang Tagalog. Ang mga salita niya ay matutulis at mabilis, na para bang hinintay niyang labanan ng oras. Ang marka ay parang sumunog sa ilalim ng krus at napasigaw ako. "Para, masakit." Pero hinawakan niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay parang bakal sa mga braso ko. Ang awitin sa ulo ko ay parang lumaban, lumakas, galit, na para bang ayaw nitong mapigilan. Ang mga kandila sa mesa ay kumikislap. Ang kanilang liwanag ay parang nanghihina at ang hangin sa loob ng kubo ay naging makapal, puno ng amoy ng bulok na hinintay ko na mula sa ilog. Malakas siya, bulong ni Aling Nena. Ang kanyang mga matay lumaki sa kaba. "Kailangan nating pumunta sa ilog." Ang sikmura ko'y parang bumaliktad. Ang ilog, kung saan nagsimula ang lahat, kung saan una akong nakita ng aswang. "Hindi ko kaya," bulong ko. Ang boses ko'y nawala sa takot. "Kailangan, Aika," sabi niya. Ang boses niya'y matigas.
Kung hindi, ang tanda niya sa'yo ay kukunin ang buong katawan mo. Si nanay ay napasinghap. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basket. Aling Nena, hindi ba pwedeng dito na lang? Hindi ba pwedeng... Hindi, putol ni Aling Nena. Ang ilog ang pinagmulan. Doon natin siya haharapin. Ang mga salita niya ay parang pako sa dibdib ko. At ang awitin sa ulo ko ay parang tumawa. Na para bang alam nito ang hinintay natin. Hinawakan ko ang supot ng asin at bawang sa bulsa ko. Pero ang bigat nito ay parang hindi sapat. Ang anting-anting sa leeg ko ay parang masyadong manipis na. Ang pulang sinulid ay halos wala na. Habang inihanda ni Aling Nena ang mga gamit para sa ritual, napansin ko ang salamin sa sulok ng kubo. Ang ibabaw nito'y parang kumikislap kahit walang liwanag na. Tumatama rito. Huwag mong tingnan yan, babala niya ulit. Pero ang mga mata ko'y parang hinila ng salamin na para bang may hinintay itong ipakita. Bakit po? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot ay magpapalala lang ng takot ko. Dahil ang salamin ay hindi lang nagpapakita, sabi niya. Nagbubukas din ito ng pinto. Ang mga salita niya ay parang sumakal sa akin at ang awitin mula sa ilog ay parang lumakas na para bang hinintay akong sumagot. Si nanay ay hinila ako palapit. Sa kanya, ang kanyang mga dasal ay naging mas mabilis, mas desperado. Si tatay ay tahimik, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, na para bang hinintay niya ang anino na sumusunod sa amin. Habang naglalakad kami palabas ng kubo ni Aling Nena, ang nayon ay parang mas tahimik, ang hangin ay masyadong mabigat, at ang anino ng balete ay parang sumunod sa amin, na para bang hinintay nito ang tamang oras. Ang marka sa dibdib ko'y parang nabuhay, ang mga pulang linya ay parang gumagalaw, at ang awitin sa ulo ko ay parang isang paanyaya na hindi ko kayang tanggihan. Ang anino ay huminto, pero ang awitin sa ulo ko ay parang hinintay pa rin ako. Habang lumalayo kami sa kubo ni Aling Nena, ang awitin sa isip ko ay naging sigaw, matinis at galit, na para bang hinintay nito akong sumuko. Ang marka sa dibdib ko ay nagniningning ng mas maliwanag. Ang liwanag nito'y parang nagbibigay liwanag sa daan sa harap namin. Kahit na ang dilim ng gabi ay bumabalot sa paligid, nanginginig ang mga tuhod ko, pero ang hawak ni Aling Nena sa braso ko ay matatag, ang kanyang mga matay puno ng laban. Huwag kang susuko, Aika, sabi niya. Ang boses niya ay tumatagos sa sigaw sa ulo ko, na para bang hinintay niyang panatilihin akong buhay. Si nanay ay sumunod, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo, ang mga daliri niya ay puti na sa sobrang higpit. Si tatay ay naglakad sa unahan, ang bolo niya ay nakasuksok sa baywang, pero ang mukha niya ay parang bato. Walang emosyon maliban sa isang bagay na parang takot na hinintay niyang itago. Ang ilog ay malapit na, at ang ugong nito ay naging dagundong sa mga tainga ko, tumatawag sa pangalan ko na parang isang paanyaya na hindi ko kayang tanggihan. Ang puno ng balete ay parang mas malaki ngayon. Ang mga ugat nito'y gumagalaw na parang buhay, hinintay ang lupa sa ilalim. Ang marka sa dibdib ko ay nagsunog ng sobrang sakit, na para bang hihiwain nito ang balat ko. Hindi ko kaya, hingal ko. Ang mga luha ay tumulo sa pisngi ko, mainit laban sa malamig na hangin. Lumuhod si Aling Nena sa pampang ng ilog, nagkalat ng asin sa paligid ko, bumubuo ng isang bilog na parang hadlang. Dito natin siya haharapin, sabi niya, habang sinisindihan ang mga kandila at inilalagay ang mga ito sa putik. Ang liwanag ng mga kandila ay kumikislap, pero ang hangin ay naging masyadong mabigat, at ang amoy ng bulok ay sobrang malakas na halos masuka ako. Ipakita mo ang sarili mo, sigaw ni Aling Nena. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa ibabaw ng tubig, na parang hinintay niyang sagutin ng ilog. Ang tubig ay biglang gumalaw at ang anino ay muling bumangon. Matangkad, nakayuko, ang mga mata, nito'y parang apoy na nagnininga sa dilim. Aika, sa akin ka? Sutsyot nito, ang boses niya ay parang kuko na kumakaskas sa isip ko. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting, ang krus nito'y kumakagat sa palad ko. At sumigaw ako, "Huwag mo akong kunin!" Si Aling Nena ay nagpatuloy sa pagdasal, mas malakas, mas mabilis, habang nagwiwisik ng banal na tubig sa ilog. Ang anino ay parang nagpumiglas,
Ang anyo nito'y baluktot na parang nasasaktan, pero hindi ito umatras. Si nanay ay lumuhod, ang kanyang mga dasal ay parang isang awitin na hinintay niyang labanan ang sigaw sa ulo ko. Si tatay ay inangat ang bolo, handa na itong tumama. Ang mga mata niya'y puno ng galit at takot. Ang marka sa dibdib ko'y tumitibok at biglang naramdaman ko ang katawan ko na parang hinila pasulong. Na para bang ang aswang mismo ang humihila sa akin patungo sa tubig. Ang mga paa ko'y halos nadulas sa putik at ang bawat hibla ng katawan ko'y sumisigaw na lumaban. Labanan! Mo! Aika! Sigaw ni Aling Nena. Ang boses niya'y tumatagos sa dagundong ng ilog. Hinintay ko ang sarili kong huminga, hinawakan ang supot ng asin at bawang sa bulsa ko, at sa isang desperadong galaw, inihagis ko ito patungo sa anino. Ang aswang ay sumigaw, isang tunog na parang yumanig ang lupa sa ilalim namin, at ang ningning ng marka sa dibdib ko ay parang humina ng bahagya. Pero ang anino ay naroon pa rin. Ang mga mata nito'y nakatitig sa akin, at ang boses nito'y parang tumawa sa loob ng ulo ko. Aika, hindi mo ako matatakasan. Ang mga salita nito'y parang sumakal sa akin, at ang ilog ay parang nabuhay. Ang mga ripling sa tubig ay parang mga kamay na hinintay akong abutin. Si Aling Nena ay nagpatuloy. Sa pagdasal, ang kanyang mga salita ay parang mga sibat na hinintay niyang labanan ng dilim. Si nanay ay umiiyak na. Ang kanyang rosaryo ay nahulog sa putik. Pero ang mga dasal niya ay hindi tumigil. Si tatay ay lumapit sa akin. Ang bolo niya ay nakataas, pero ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng pag-asa na para bang alam niya na ang laban ay hindi lang sa kanya. Ang marka sa dibdib ko'y parang sumigaw. Ang mga pulang linya ay parang gumalaw, hinintay ang dugo ko. Hinawakan ko ang anting-anting, pero ang pulang sinulid ay halos wala na. Ang krus ay parang masyadong maliit laban sa dilim na hinintay ako. Ang ilog ay parang tumatawag, at ang bawat hakbang ko'y parang laban-laban sa isang bagay na mas malakas kaysa sa akin. Labanan mo, Aika, ulit ni Aling Nena, pero ang boses niya ay parang nanghihina na. Ang mga kandila ay isa-isang namatay, at ang anino ay parang lumakas. Ang mga mata nito'y parang nagniningas ng mas maliwanag. Ang hangin ay humihip, dala-dala ang amoy ng bulok, at ang bawat hininga ko'y parang hinintay ng ilog. Ang sigaw ng aswang ay humupa, pero ang hila ng ilog ay parang hinintay pa rin ako. Ang anino ay unti-unting lumubog pabalik sa ilog, pero ang mga mata nito ay nanatili, nakatitig mula sa kalaliman, na para bang hinintay akong sumunod. Ang dibdib ko'y huminga ng mabigat, ang marka sa balat ko'y mainit pa rin kahit na huminto na ang ningning nito. Ang mga dasal ni Aling Nena ay bumagal, ang boses niya ay paos na mula sa magdamag na pag-awit, habang nagwiwisik siya ng mas maraming asin sa tubig. Hindi pa tapos, Aika. Babala niya. Ang kanyang mga matay nakapako sa mga ripleng kumakalat sa ilog. Si nanay ay nakakapit sa akin. Ang kanyang mga dasal ay parang desperadong bulong na hinintay niyang panatilihin akong buhay. Si tatay ay nakatayo sa aming harapan. Ang kanyang bolo ay nanginginig sa mga kamay niya, pero ang mukha niya ay matigas, handang harapin ang anumang lilitaw mula sa tubig. Ang hangin ay mabigat, at ang mga sanga ng puno ng balete ay kumaluskos, na para bang tumatawa sila sa aming laban. Bakit ako pa rin? Bulong ko. Ang boses ko'y basag mula sa pagod at takot. Ang marka sa dibdib ko ay humina ng bahagya, pero naroon pa rin ang mahinang tibok nito, isang paalala ng pag-aangkin ng aswang. Inabot ni Aling Nena ang isang maliit na bote ng langis sa akin. Lagyan mo ito sa dibdib mo at huwag kang bibigay, sabi niya. Ang boses niya ay matigas kahit naramdam ko ang kaba sa kanyang mga salita. Kinuha ko ang bote at dahan-dahang pinahid ang langis sa marka. Ang matalim na amoy nito ay parang tumusok sa amoy ng bulok na bumabalot sa paligid. At ang hapdi ay parang sumunog sa balat ko. Pero hinintay ko ang sakit. Alam kong ito ang tanging paraan para labanan ang hinintay ako. Ang ilog ay biglang tumahimik. Ang ibabaw nito'y parang salamin ulit. Pero ang mga mata, nagniningas, hindi kumukurap, ay nakatitig mula sa ilalim ng tubig. Hindi kita bibigyan ng katawan ko! Sigaw ko, ang takot ko'y nagiging galit. Ang boses ko'y umalingaw-ngaw sa pampang.
Si Aling Nena ay mabilis na nagsindi ng isa pang kandila. Ang apoy nito'y kumikislap ng ligaw sa hangin na para bang hinintay niyang labanan ang dilim. Kailangan nating tapusin ang ritual, sabi niya, habang kinuha ang isang bungkos ng damo mula sa kanyang basket. Sinunog niya ito at ang usok ay umikot sa paligid ko na para bang isang kalasag na hinintay akong protektahan. Ang mga mata sa tubig ay kumurap at ang awitin sa ulo ko ay bumalik. Mas mahina ngayon pero naroon pa rin. Hinintay ang kalooban ko. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting. Ang krus nito'y parang kumakagat sa mga daliri ko. At nagdasal ako kasabay ni nanay, ang aming mga boses ay naghalo sa hangin. Diyos ko, iligtas mo kami, bulong ko. Ang mga salita ay parang bigat na hinintay akong panatilihin sa lupa. Ang lupa sa ilalim namin ay biglang nayanig at isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa ilog na parang tumagos sa mga buto ko. Si Aling Nena ay inangat ang kanyang mga kamay, sumisigaw ng mga salitang hindi ko nauunawaan, mga dasal sa lumang Tagalog na parang hinintay niyang itaboy ang dilim. Ang mga mata sa tubig ay unti-unting humina, lumulubog ng mas malalim. Pero alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi ito tuluyang nawala. Hinintay lang nito ang tamang oras. Ang usok mula sa sinunog na damo ay bumalot sa akin at ang amoy nito ay parang nagbigay ng kaunting ginhawa. Pero ang marka sa dibdib ko ay patuloy pa rin sa pagtibok na para bang nagbabala. Aika, manatili kang malakas, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay paos na pero puno pa rin ng laban. Ang aswang ay hindi basta-basta sumusuko. Kailangan mong patuloy na lumaban. Tumango ako. Pero ang bawat hininga ay parang laban-laban sa isang bagay na mas malakas kaysa sa akin. Si nanay ay nakakapit pa rin sa akin. Ang kanyang mga dasal ay parang isang awitin na hinintay akong protektahan. Si tatay ay hindi gumagalaw, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilog na para bang hinintay niya ang susunod na galaw ng aswang. Ang ilog ay tahimik na ulit. Pero ang katahimikan nito ay parang isang banta na para bang hinintay nito akong magkamali. Ang mga kandila ni Aling Nena ay isa-isang namatay at ang usok ay unti-unting nawala sa hangin. Ang puno ng balete ay naroon pa rin. Ang mga sanga nito'y parang mga daliri na hinintay ang dilim. Hinawakan ko ang bote ng langis. Ang amoy nito'y naroon pa rin sa mga daliri ko at ang anting-anting sa leeg ko ay parang masyadong manipis na. Ang pulang sinulid ay halos wala na. Bakit ako pa rin? Ulit ko, ang boses ko'y halos nawala sa hangin. Walang sumagot pero ang mga mata sa kalaliman ay parang nanatili sa isip ko. Nakatitig, hinintay ang susunod kong hakbang. Ang marka sa dibdib ko ay parang humupa ng bahagya. Pero ang init nito ay naroon pa rin na para bang nagbabala na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga mata ay lumubog. Pero ang init ng marka ay parang hinintay pa rin ako. Ang ilog ay tumahimik, pero isang malamig na hininga ang humaplos sa batok ko, na para bang ang aswang ay nakatayo mismo sa likod ko. Mabilis akong lumingon. Ang puso ko'y tumitibok ng napakalakas na parang sasabog. Pero ang puno ng balete lang ang nakita ko. Ang mga ugat nito'y kumikislap sa basang liwanag ng buwan. Nandito pa siya. Sigaw ko. Ang boses ko'y umalingaw-ngaw sa pampang basag at puno ng takot. Hinawakan ni Aling Nena ang mga balikat ko, ang kanyang mga matay puno ng laban, matalim tulad ng bolo ni tatay. Huwag kang matakot, Aika. Ang takot mo ang hinintay niya, sabi niya. Ang boses niya ay parang sibat na tumusok sa dilim. Si nanay ay umiiyak na, ang mga butil ng kanyang rosaryo ay kumakaluskos sa mga daliri niya, habang si tatay ay hinintay ang hangin gamit ang kanyang bolo, na para bang kaya niyang hiwain ang isang bagay na hindi namin nakikita. Ang marka sa dibdib ko'y tumitibok. Ang amoy ng langis na ipinahid ni Aling Nena ay unti-unting nawawala habang ang malamig na hininga ay bumalik. Mas malapit ngayon. Basa at malamig sa tainga ko. Aika, akin ka na. Bulong nito. Ang boses ay parang mga kuko na kumakaskas sa bato, matalim at puno ng pangako. Napatid ang mga paa ko at ang mga tuhod ko'y tumama sa putik. Ang hapdi ng lupa ay parang sumampal sa akin. Hinila ako ni Aling Nena pataas.
Ang kanyang mga dasal ay mas lumakas. Pero ang mga kamay niya ay nanginginig habang itinali niya ang isang pulang sinulid sa pulso ko, sa tabi mismo ng marka. "Itali mo to sa puso mo," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pangangailangan, na para bang ang sinulid na iyon ang tanging makapagpapakapit sa akin sa mundo. Tumango ako, ang mga luha ko'y nahalo sa putik sa mukha ko, at ang bawat hininga ay parang laban. Muli niyang sinunog ang mga damo, ang usok ay makapal at nakakasakal, bumalot sa paligid ko na parang kalasag. Nagwisik siya ng asin sa ilog at ang lupa ay muling nayanig, mas malakas ngayon, na para bang galit ang ilog mismo. Ang mga sanga ng balete ay gumalaw, parang buhay, hinintay ang dilim na bumabalot sa amin. "Labanan mo siya!" Sigaw ni nanay, ang boses niya ay basag sa sobrang pag-iyak, pero puno pa rin ng laban. Mahigpit kong hinawakan ang anting-anting, ang krus nito'y kumakagat sa palad ko, at ang pulang sinulid ay parang nagiinit sa balat ko. "Hindi mo ako makukuha!" Sigaw ko. Ang galit ko'y mas malakas kaysa sa takot, kahit na ang katawan ko'y nanginginig. Ang malamig na hininga ay biglang tumigil, pero ang hangin ay naging mas mabigat, na para bang isang unos ang hinintay naming sumiklab. Si Aling Nena ay nagpatuloy sa pagdasal. Ang kanyang boses ay umabot sa sukdulan, na para bang hinintay niyang itaboy ang dilim gamit ang mga salita niya. Kinuha niya ang kahoy na krus mula sa mesa at itinulos ito sa putik ng pampang, sumisigaw. "Umalis ka." Ang tubig sa ilog ay parang kumulo. Ang mga bula ay sumabog na may nakakasulasok na amoy ng bulok. At ang marka sa dibdib ko'y nagsunog ng isang huling beses. Ang hapdi ay parang tumusok hanggang sa puso ko, bago ito biglang lumamig, na para bang nawala ang init nito. Ang presensya ng aswang ay parang umatras. Ang bigat nito ay unti-unting humupa, pero ramdam ko pa rin ang mga mata nito, nakatitig mula sa isang lugar na hindi ko makita. Ang ilog ay tumahimik, pero ang katahimikan nito ay parang isang banta, na para bang hinintay nito ang susunod kong pagkakamali. Si Aling Nena ay bumagsak sa putik, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng laban. "Hindi pa tapos, Aika," bulong niya. Ang boses niya ay paos na mula sa pagdasal. "Hinintay ka pa rin niya." Si nanay ay lumapit sa akin, hinawakan ang mukha ko, at ang kanyang mga luha ay tumulo sa balat ko. "Aika, anak ko, manatili kang malakas," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng sakit. Si tatay ay hindi nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ilog. Ang bolo niya ay nakataas pa rin, na para bang hinintay niya ang susunod na galaw ng aswang. Ang mga kandila ni Aling Nena ay isa-isang namatay. Ang usok mula sa mga damo ay nawala sa hangin, at ang puno ng balete ay parang tumahimik, pero ang mga ugat nito'y parang nanatiling buhay, hinintay ang lupa. Ang pulang sinulid sa pulso ko ay parang masyadong manipis na, pero hinawakan ko ito, umaasa na sapat pa rin ito para protektahan ako. Ang marka sa dibdib ko ay malamig na, pero ang mga pulang linya ay naroon pa rin, na parang nagbabala na ang aswang ay hindi tuluyang nawala. Hinintay lang nito ang tamang oras. Ang ilog ay parang huminga kasabay ko, at ang bawat galaw ng tubig ay parang isang bulong na hinintay akong sumagot. "Bakit ako?" Bulong ko ulit, pero ang katahimikan ang tanging sagot. Ang malamig na hininga ay nawala, pero ang bigat nito ay parang nanatili sa balikat ko, na para bang hinintay akong muling hawakan. Ang hininga ay humupa, pero ang mga mata ng aswang ay parang hinintay pa rin ako. Ang ilog ay tumahimik, pero ang anino ng puno ng balete ay parang humaba patungo sa akin, tulad ng isang kamay na hinintay akong abutin. Natigilan ako. Ang marka sa dibdib ko ay isang maputlang peklat na ngayon. Nawala ang init nito, pero ang bigat ay nanatili, na para bang nagbabala. Si Aling Nena ay lumuhod sa putik, pagod na pagod. Ang kanyang mga kamay ay puno ng abo at langis mula sa ritual. "Natigil natin siya, pero babalik siya kung mahina ka?" babala niya. Ang boses niya ay halos bulong na mula sa sobrang pagod. Si nanay ay mahigpit akong niyakap. Ang kanyang mga hikbi ay nayanig sa aming dalawa, habang si tatay ay nakatitig sa ilog. Ang kanyang bolo ay nakataas pa rin,
na para bang hinintay niya ang anumang lilitaw muli. "Hindi ka nalalapit dito, Aika," sabi niya. Ang boses niya ay makapal sa halo ng takot at ginhawa. Tumango ako, pero ang anino ng balete ay parang buhay. Ang mga gilid nito'y gumagalaw sa liwanag ng buwan, na para bang hinintay akong magkamali. Ang nayon ay tahimik habang naglalakad kami pabalik sa kubo. Ang hangin ay mas magaan pero hindi pa rin malaya, na para bang may natitirang bigat na hinintay ang aming bawat hakbang. Pagdating sa kubo, sinindihan ni nanay ang lahat ng gasera at naupo kaming magkakasama, nagdadasal hanggang sa sumikat ang araw. "Salamat Diyos ko," bulong ko. Mahigpit ang hawak sa pulang sinulid sa pulso ko, ang bagong tali mula kay Aling Nena. Ang marka ay nawala na, pero ang balat ko'y parang iba na para bang naaalala nito ang haplos ng aswang. Lumipas ang mga araw, at unti-unting bumalik ang buhay sa nayon. Ang amoy ng suman ni nanay na nagluluto sa palayok. Ang tawa ni Kuya Dante habang nagkukwento sa ilalim ng puno ng mangga. Pero iniiwasan ko ang ilog, ang puno ng balete, at ang dilim. Dumalaw si Aling Nena isang umaga. Dala ang isang bagong anting-anting, isang krus na nakabalot sa pulang sinulid, at ang kanyang mga mata ay parang hinintay ang anumang natitira sa akin. "Malakas ka, Aika, pero ingat," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng babala. "Ang dilim ay hindi basta-basta nawawala." Gusto kong maniwala na tapos na ang lahat, naligtas na ako. Pero sa gabi, naririnig ko ang mahinang bulong, tulad ng ilog na tumatawag sa pangalan ko. Ang peklat sa dibdib ko ay kumakati, isang paalala ng dilim na hinintay ako. Hindi ako bibigay, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Mahigpit ang hawak sa bagong anting-anting. Ang aswang ay nawala, pero ang anino nito ay nanatili. Hinintay ang isang bitak sa aking determinasyon. Ang nayon ay bumalik sa dati, pero ang katahimikan nito ay iba na, mabigat, na para bang may hinintay itong bumalik. Ang mga aso ay tumatahol, ulit, pero ang mga mata nila ay paminsan-minsang tumitingin sa direksyon ng ilog, na para bang may nakikita silang hindi ko makita. Si nanay ay nagpatuloy sa paggawa ng suman, pero ang mga dasal niya ay mas mahaba na, at si tatay ay hindi na inilalayo ang bolo niya sa tabi niya, kahit sa araw. Isang gabi habang nakaupo ako sa banig, narinig ko ulit ang mahinang ugong, malayo pero malinaw, na para bang ang ilog ay hindi pa rin sumusuko. Napatingin ako sa bintana, sa mga kapis na kumikislap sa liwanag ng buwan, at juras ko, isang anino ang gumalaw sa labas. Mahina, halos hindi makita, pero naroon. Hinawakan ko ang anting-anting, ang pulang sinulid ay parang nagiinit sa balat ko at nagdasal ako. Ang mga salita ay parang kalasag laban sa dilim. "Hindi ako babalik?" Bulong ko. Ang boses ko'y matigas kahit na ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang ugong ay humina, pero alam ko na naroon pa rin ito, hinintay ang tamang oras. Ang peklat sa dibdib ko ay parang nagbabala, at ang anino ng balete ay parang nanatili sa likod ng mga mata ko. Ang aswang ay nawala sa ilog, pero ang dilim nito ay hinintay pa rin, nakatago sa katahimikan ng aming baryo, na para bang bahagi na ito ng buhay namin.